Grocery at palengke day dito sa Australia. Today nga ay bumili kami ng salmon fillet at yung isda na rockling fillet. Nagpunta kami ng grocery at palengke dahil today ay palengke day nga at kailangan ko na mag-restock ng mga pagkain. Bili ako ng ilang pirasong burger, sausage para pangbaon ng mga bata sa school. Sineseparate ko yung plastic niyan para kapag kinuha ko at niluto ko, kung ano lang yung lulutuin ko, yun lang ang ilalabas ko sa freezer. Good morning, everyone. Hello. Ginagawa mo sa akin. Anong ginagawa mo? Good morning, MM. Kiss, mommy, kiss. Good morning. Kiss, mommy, kiss. Good morning po. Pagkagising nga namin ni MM ay yan, ganyan agad yung ginawa niya sa akin. Pagkatapos namin mag-breakfast ay nagready na kaagad kami at pumunta na kami sa sasakyan. Every Sunday talaga kami pumupunta ng grocery at ng palengke. Dahil kapag Saturday ay talagang rest day ng asawa ko at ng mga bata. Pasok ni MM sa sasakyan ay talagang tuwang-tuwa siya. Yay! Daddy! Kapag kami lumalabas during weekend ay talagang kumpleto ang buong pamilya dahil ito lang talaga yung time namin na mag-bonding. Kahit sa grocery at palengke lang kami pupunta ay talagang kumpleto kami at na-enjoy na rin namin yung time namin na magkakasama kaming namimili. Ito yung church dito sa amin at ito yung lugar namin dito sa Australia. At tira kami dito sa Melbourne, Australia at malapit kami sa lahat. Malapit kami sa mga paaralan, sa ospital, sa train station, sa mga palengke at sa mga shopping center. Dito na nga kami sa shopping center at dito kami mamimili ng pamilya ko. Ito ay mga 5 to 6 minutes drive lang mula sa bahay namin. At very convenient talaga to para sa akin. Lalo na may mga anak ako, may mga bata akong kasama habang namimili. Hindi ko na kailangan bumiyahe pa ng mga 1 oras, 2 oras para lang makarating sa shopping center. Kaya itong lugar namin dito ay talagang malapit kami sa lahat. Marami rin kasi mga lugar dito sa Australia na malayo sa mga shopping center, lalo na sa mga Asian shop. At mahirap para sa akin na malayo sa mga grocery, lalo na sa Asian shop dahil yung mga niluluto ko araw-araw ay mga pagkaing Pinoy. Dito sa loob ng shopping center na to ay mayroong bilihan ng mga isda at kapag mga fillet ang binibili namin or ulamin namin ay dito talaga kami bumibili. Pero kapag katulad ng mga bangus, tilapia ay sa palengke ako bumibili dahil doon kumpleto yung mga isda nila dahil mostly ng mga nagtitinda sa palengke dito ay mga Vietnamese. At kung ano yung mga pagkain nila ay yun din yung mga pagkain natin. Ito naman sa shopping center ay puro mga fillet naman yung mga makikita mo dito, mga frozen na hipon, mga frozen na isda na maliliit. May mga malalaking isda rin sila dito pero hindi ko nakilala yung iba. Ito, salmon ito. Pero fillet yung binibili namin. Ito naman yung Australian grocery store dito. At isa ito sa pinakamalaking grocery store dito sa Australia. Dito naman kami palaging bumibili ng mga baon, mga prutas, mga snacks ng mga bata. Merong mga sanitizing station ang mga malalaking grocery dito sa Australia. Pwede mong punasan yung handle ng trolley o ng pushcart. Kaunti lang naman ang binibili namin pag kami ay namimili dito sa grocery store. At mostly na mga binibili namin ay mga pangbaon sa school at sa work ng asawa ko. Itong saging. Number 1 na binibili naming prutas. At dahil magluluto ako ng sopas at ito ay paborito ng pamilya ko, bumili ako ng repolyo. At ang mga bilihin nga talaga ngayon ay talagang matataas na. Garlic bread, pizza base. Ayan, pag gusto ninyong gumawa ng mga homemade pizza, ang dami dito. Wala nung home brand. Ay, hanap ko eh. Baka ubos na. Ang hinahanap naming mag-asawa na tinapay dito ay yung home brand lang dahil yung mga branded ay sobrang mahal. Okay naman kami sa home brand lang dahil masarap din naman yung tinapay. May nakita nga kami dito, dollars yung isang tinapay na branded. Sumunod na binibili ko sa grocery ay yung mga fresh milk dahil mahilig akong magkape at yung fresh milk ang nilalagay ko sa mga kape ko. Ang sumunod naman na pinuntahan namin ay yung mga yogurt na pangbaon ng mga bata. Palaging nagbabaon sa school ang mga bata ng mga yogurt. Talagang pinapakain ko sila ng yogurt everyday dahil hindi naman sila umiinom ng gatas sa umaga kaya yung yogurt ay enough na sa kanila sa isang araw. Where is that? Tapos
Pagkatapos nga namin sa yogurt ay bumili naman ako ng pasta at kumuha na rin ako dito ng evaporated na gatas para sa aming sopas. Pagkatapos namin sa grocery store ay pumunta naman ako dito sa bilihan ng mga gulay. Marami sila dito mga Asian na gulay. Merong mga mustasa, merong mga kangkong at marami rin silang iba't ibang klase dito ng mga gulay pa. Meron pang mga sibuyas, kamote, bawang at marami pang iba. Dahil bumili kami ng salmon ay magluluto ako ng sinigang na salmon at kukuha ako dito ng 2 tali ng mustasa. Magaganda yung mga mustasa nila ngayon, mga fresh. Minsan kangkong yung nilalagay ko sa sinigang na salmon, minsan naman ay mustasa. Mustasa, ayan. Meron dito mustasa, oh. Fresh na fresh yung kanilang mustasa. At ang isang tali ay $199. Meron din sila dito ang kangkong. Chinese kangkong ata yan. Pero medyo mahal ang kangkong dito. 1 kilo is $199. At marami silang iba't ibang klase rin ng mga gulay dito na pang-Asian. Dito naman sa area na to ay kumuha naman ako ng 1 pirasong labanos na ilalagay ko rin sa sinigang na salmon. At sobrang dami na nga ngayon ng mga chestnut dito sa Australia. Marami rin silang iba't ibang klase dito ng mga prutas. At dito nga sa kabila ay meron ako nakitang sayote. Kaya palagi rin ako nagluluto ng tinola dahil parating may mga sayote dito. Minsan papaya yung nilalagay ko kapag hindi available. At marami na ring mga atis ngayon dito dahil panahon ata ng atis ngayon dito sa Australia. Maraming iba't ibang klase rin ng mga prutas dito. Meron dito mga kiwi, merong peras, merong dragon fruit. Marami na ring mga mandarin dito at meron akong nakitang isang prutas dito na matagal ko nang hindi natitikman. Meron silang bayabas dito, oh. Pero ang mahal, $9.99 ang isa. At ang lalaki ng bayabas. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng bayabas. 12 years na. Pagkatapos namin bumili ng mga prutas at gulay ay dumiretso naman ako dito sa bilihan ng mga karne. Dito ako bumili ng sausage at ng mga burger na pangbaon ng mga bata sa school. At ito ang mini vlog ni Mami Shea in Australia. Thank you for watching. Bye!